Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Muli po, magandang umaga sa bawat isa. Sa ating mga tagapag... Nandito naman po tayo muli sa ating programang Biyaya sa Pagkaaga. 91.9 DWLB BBS FM. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapaganig sa panibagong araw. Napakagandang makita natin at lubos na may sa bulay-bulay ang salita ng Panginoon. Alam po natin na siguro sabihin po natin ito na yung pinakamahalaga sa buhay natin na lubos. Pangalagaan natin ang ating buhay spiritual. Kung tayo man nabubuhay physical, sabi nga, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, ngunit sa bawat salita nagbumutawi sa bibig ng Panginoon. Ibig sabihin, physically, tayo po'y nabubuhay. Salamat sa Panginoon sa buhay na binibigay. Ngunit mas mahalaga yung buhay na spiritual dahil ito po yung mananatili magpawalang hanggan. So muli po ang inyong lingkod, si Pastor Tito Riboriano Jr. Muli nyo mga kasama sa umaga po ito sa ating pong programa na Biyaya sa Pagkaaga. So nais ko pong munang basahin ang mga talatang tatalakayin natin ngayon. Sabi po dito sa Roma, Kapitulo 6, versikulo 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Muli po, Panginoon, salamat po sa bagong umaga na pinagbigay mo sa aming buhay, sa panibagong takbo sa bawat araw na ito, Panginoon. Kami po'y lubos nagpapasalamat. Ikaw po rin sa dakilang mong pangalan kung gaano ka napakabuti, Panginoon. Lubos maangkin ang bawat isa ang mga dakilang mong kapangyarihan, ang iyong habag at pag-ibig na hayag noon pa man hanggang ngayon, Panginoon. Tulungan mo po kami sa umaga po ito na lubos namin maalaman ang iyong salita. Ito'y akin, makagumuhay at lubos. Kami po matagap na may kagalakan sa buhay. Tulungan mo po ang bawat isang aming tagapakinig na lalo kaming lumago sa aming buhay spiritual na kung ikaw ay Panginoon naghari sa aming buhay. Muli po, salamat. Ito po ang tayong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, ating pong tatalakayin sa umaga pong ito. Sa ating pong nabasa, sabi dito, ibigay ko rin po ito sa inyong Daniel, galing sa Daniel Kapitulo 12, versikulo 2. Muling mabubuhay ang maraming mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan at iba namay sa kaparusahang walang hanggan. Mga kapatid, naharap po sa tao, naharap ang tao sa dalawang kahihinatnan kung siya'y mamatay. Ito po ay sinasabi dito, maraming mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig, ang iba'y sa buhay na walang hanggan, at ang iba lamay kaparusang walang hanggan. May dalawa pong pupuntahan ang tao, ang namatay, sabi nga dito, sa buhay na walang hanggan, ibig sabihin sa presensya ng Panginoon, at pangalawa, sa buhay, sa kaparusahang walang hanggan. So makita po natin na maunawaan ng tao ang kanyang buhay nandito sa lupa. At dapat pong makita niya ang kanyang kalagayan. Ngayon pong umaga ating pag-uusapan, ano ba ang kalagayan na hindi tumanggap at nanalig kay Jesus? At ano naman po ang kalagayan ng mga tumanggap at nanalig kay Jesus? So ang tao po ay naharap sa dalawang desisyon ng kanyang buhay habang siya nabubuhay dito sa lupa.
Ika nga, ang tao po ay nahaharap sa kanyang pagdidesisyon. Siya ba'y mananalig sa Panginoon na tatanggapin ba tatanggapin niya ba si Jesus bilang tagapagligtas? O kaya'y baliwala lang sa Kanya? Ibig po sabihin, mahalaga po ang desisyon ng isang tao bago siya mamatay. Dahil alam po natin na ito ay magbibigay desisyon kung saan mapupunta ang kanyang kaluluwa. Alam nga po natin na mayroon lang dalawang pupuntahan ang tao, buhay na walang hanggan sa langit na kasama ang Panginoong Hesus, o buhay na walang hanggan sa kaparusahan. Yan po ang sinasabi nating impyerno. Ano po? At ang hamon po sa atin, dalawang tao lang po kasi ang kung titinan natin dito, yung mga mananampalataya at di mananampalataya. Sino po itong mga mananampalataya? Ang mga mananampalataya po ay yung mga tao nagtiwala kay Jesus sa kanilang buhay habang nabubuhay pa sila sa lupa. Sa mga nagtiwala, tumanggap, isinuko ang kanilang buhay sa Panginoon at naniwala sa mabuting balita na kung saan sa pamamagitan ng pananampalataya sila ay nagpakumbaba, tinanggap na sila makasalanan, humingi ng tawad sa Diyos, at sigurado po makakamtan nila ang kapatawaran ng Panginoon. At doon naman po sa mga taong dinanalig, ibig sabihin hindi sila naniwala sa Panginoong Hesukristo, hindi na tinanggap ang mabuting balita at hindi nila sinuko ang kanilang buhay, hindi nagsisi at hindi nagbalik loob sa Panginoon. Iba naman po ang kanilang kahihinatnan. So, ibig sabihin po, yung mga nananalig o nanampalataya sa Panginoong Yesus, iba ang kanilang kalagayan doon sa mga hindi nanalig sa Panginoon. Una po, sabi dito, ano ang kalagayan ng mga hindi pa tumatanggap at nanalig sa Panginoong Hesukristo? Una, sabi dito sa Efeso, Kapitulo 2, versikulo 1, nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Alam po natin ang katayuan ng tao, na ang tao po ay makasalanan. Sinasabi nga lahat tayo ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paligid ng Diyos. So ang tao po, pag hindi nanalig sa Panginoon, siya nananatili sa kanyang kalagayan, napatay ang kanyang espiritu. Sabi dito, nung ulay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Ibig sabihin po, ang tao ay nahiwalay sa Diyos, patay, walang pakundangan o wala siyang hindi pinapahalagan ang buhay na espiritual. Wala siyang relasyon sa Panginoon, siya ay lalayo dahil sa kasalanan at walang relasyon sa Panginoon. So, ibig sabihin, patay ang kanyang espiritu. Ibig sabihin, ito yung bunga ng pagkahiwalay natin sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Ito po ang kalagayan ng hindi pa nananalig sa Panginoon. Ngunit, ang kabaligtaran po nito, ang tumanggap sa Panginoon at nanalig sa Kanya, sabi naman po dito sa Efeso, Kapitulo 2, 4, 5, subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo mga patay pa dahil sa ating mga pagsubay. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. So makita po natin na ang Panginoon ay nagbigay po ng isang provisyon na kung saan sinabi po dito, dahil sa kagandahang loob ng Panginoon, binigyan tayo muli ng karapatan. Dahil sa kanyang habag, napakadakil ang kanyang pag-ibig sa atin, tayo binuhay niyang kasama ni Kristo. Ibig sabihin po, yung patay nating espiritu ay muling nabuhay kung tayo po'y mananalig sa Panginoong Hesukristo at tayo po'y naligtas sa kaparusahan ng ating mga kasalanan. Yan po ang pagkakaiba lang isang mananampalataya sa di mananampalataya. Pangalawa pong sitwasyon ng hindi mga mananampalataya. Sa Efeso, Kapitulo 2, 12, 13, sabi po dito, noong panahong nooy hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel at hindi saklaw ng tipan
nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy, nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. Yan. So, ibig pong sabihin, ito po ang isang kalagayan ng hindi nananalig sa Panginoong Jesucristo. Sa kabila po nito, ito pa rin yung pag-asa na binibigay ng Diyos. Sa Efeso, Kapitulo 2, versikulo 13, ngunit kayo dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo ay nilapit sa pamagitan ng dugo ni Jesucristo. So ito po yung mga kapatid na sinasabi natin reconciliation o redemption. Na ang tao, dahil sa kanyang kasalanan, ang kanyang kalagayan ay nakapakasaklaw o kaya po nakakahindak po ibig sabihin, nakakalungkot ang kanyang kalagayan dahil walang pag-asa. Patay ang espiritu, walang relasyon sa Panginoon. Ngunit kung makikita po natin na ang Diyos ay nagbigay po ng isang napakagandang ang kanyang pag-ibig, pinakita niya sa atin ng kanyang habag. Sabi nga po sa 1:16, ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, na kung saan ang Panginoong Yesus inala niya ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng mga tao. Ibig sabihin po, sa pagkakataong ito, napakagandang malaman po natin ito na mayroong pag-asa sa mundong ito. Ngunit makita po ng isang tao na paghiwalay siya sa Panginoon, wala po siyang pag-asa. Ang kanyang kalagayan ay nakakalungkot at papunta po doon sa kapigatian at kaparusahan. Ngunit tinitinan po natin ngayon na ang taong nagtiwala sa Panginoon Jesus ay grabe ang binibigay ng provision ng Panginoon na biyaya. At isa pa po, sabi dito sa mga taong hindi pa po naniniwala o nananampalataya sa Panginoon, sabi po dito sa Kolosas Kapitulo 1, versikulo 21, dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masasama. Ngunit dito naman po ang sinasabi ngayon sa Roma 5:1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So nakikita po natin yung kalagayan ng taong hindi naniwala at nanalig sa Panginoon, at ito naman po yung pag isang tao ay nanalig sa Panginoon. So ibig sabihin mayroong kaakibat na solusyon ang Panginoon na pinagkakaloob niya sa atin na libre walang bayad. Dahil po sa kagandahang loob na ginawa ng Panginoong Jesucristo, siya'y mamatay sa krus, siya'y inala niya ang kanyang buhay upang bayaran ang ating mga kasalanan. Ibig po sabihin, nababago ang kalagayan ng tao. Kung ang kanyang kalagayan ay sa kapahamakan, ngunit napakaganda dahil inililipat tayo ng Panginoon sa dakilang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Isa pa pong kalagayan ng isang tao pag hindi siya nanalig sa Panginoong Jesucristo. Sabi po dito sa pangalawang Tesalonica, Kapitulo 1, versikulo 8-9, na may naglalagablab na apoy, parurusahan ang lahat na hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Hesus. Magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan at may hiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. So maliwanag po na nakikita po natin ang tao na dahil sa kanyang kasalanan ay mayroong kapahamakan. Ito po yung walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos at mapupunta po siya doon sa naglalagablab na apoy. Parurusahan ang lahat na hindi kumingala sa Diyos at kapahamakan at mahiwalay sa Panginoon sa dakila niyang kapangyarihan. So iyan pa po ang isang kalagayan na hindi nananalig sa Panginoong Jesucristo. Ngunit sa kabila po nito, ito naman ang ibinibigay ng Diyos na biyaya upang tayo ay mailipat doon sa kaparusang ito. Sinasabi naman po dito sa Roma 8:1, kaya nga wala nang katulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. So yan po. Ibig pong sabihin, mayroon pong solusyon ang Panginoon. Mayroong ibinigay ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob, sa kanyang biyaya. Muli niyang binigyan ng pag-asa ang tao. Sa kanyang
nakakalungkot na kalagayan na pagkahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Ngunit ang Panginoon palagi nagbibigay ng solusyon. Maliwanag po sa ating nababasa ngayon, inahambing po natin ang mga taong hindi pa nananalig sa Panginoong Jesucristo at sa mga nananalig na sa Kanya. Kaya ibig po sabihin, ang tao ay dapat makita niya na mayroon siyang dapat gagawin na desisyon sa buhay habang nabubuhay siya dito. Sa pananalig ba sa Panginoon o hindi sa pananalig sa Panginoon? Sa pagsuko ba ng buhay natin sa Panginoon o hindi sa pagsuko? So, nakikita po natin ngayon ang kalagayan. Kaya dapat lalo pong maliwanag po ito sa atin. Ayon naman po sa dito sa Roma, Kapitulo 6, 17-18, ngunit salamat sa Diyos kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taos-pusong sumunod sa katotohanan na nasa aral na ibinigay sa inyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katuwiran. So una po, ang taong hindi pa nananampalataya sa Panginoon, maliwanag po dito na alipin siya ng kasalanan. Ibig sabihin, sinusunod niya ang kanyang pagnanasa, may sarili siyang desisyon sa kanyang buhay, siya ang dinodiyos, sarili niya ang kanyang dinodiyos, ang kanyang gawin, para po sa kanyang sariling mga desisyon na kung saan magdadatong sa hantong sa kapahamakan. Ngunit, maganda po dahil ang nagtiwala na kay Jesus ay pinalayan na sa kasalanan at hindi na po tayo alipin na po tayo ng katuwiran. So nakikita po natin, mga kapatid, na ang taong namumuhay bilang alipin ng kasalanan, ito po ay hantong sa kamatayan. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos muli, ang pag tao ay nananalig sa Panginoong Jesucristo, siya po ngayon ay nagiging ang alipin ng katuwiran. Ibig sabihin po, ang katuwiran ipinapambuhay niya na dahil alam po natin na oras ang tao ay maniwala sa Panginoon, binibigyan siya ng Panginoon ng tinatawag nating katuwiran, namumuhay na siya. Matuwid na tayo sa Panginoon at ngayon na ang ating ginagawa ay matuwid na siyempre. Ibig sabihin, hindi na mga masasamang ginagawa natin. So isa pa pong kalagayan ng tao ng mga hindi nananalig sa Panginoon. Dito po sa unang Korinto, Kapitulo 2, versikulo 14, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila maunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang sa paraang espiritual. So kapatid, sa mga tao pong hindi pa nagnanalig sa Panginoong Jesucristo, wala pa ang presensya ng banal na Espiritu Santo. Kaya po, ang lahat ng bagay sa Kanya ay kahangalan. Di niya maunawaan ang salita ng Panginoon dahil wala pa sa Kanya ang presensya ng Panginoon. Ngunit, sa kabila naman po nito, tingnan po natin ang probisyon ng Panginoon sa pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 15. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. So mga kapatid, makita po natin palagi ang kalagayan ng taong hindi pa nananalig sa Panginoong Jesucristo. At maliwanag naman po yung provision ng Panginoon na nakabatay po sa ginawa ng Panginoong Jesucristo dahil sa kanyang pag-alay ng kanyang buhay, bumuhos ang kanyang dugo. Nakita po natin na muling nabubuhay at binibigyan ng pag-asa ang tao na maalis doon sa kapahamakan. Kaya po ang isang taong nagtiwala sa Panginoon, alam po natin na once tayong maniwala sa mabuting balita o manalig sa Panginoong Jesucristo, pinagkakaloob sa atin ang presensya ng banal na Espiritu Santo. Ibig sabihin, ang presensya ng Diyos nasa sa atin. Kaya po, sa isang taong pinanahanan ng banal na Espiritu Santo, maliwanag na po sa kanya, lalo niyang mauunawaan kung sino siya kay Kristo, ang mga espiritual na pagpapala, ang kanyang relasyon, lahat-lahat na ito ay nahahayag sa kanyang buhay at naunawaan niyang lubos. Kaya napakaganda po
na ang isang tao pa nagtiwala sa Panginoong Hesukristo, ang presensya ng Banal na Espiritu ay nasa kanya na. So isa pa pong kalagayan, sabi po dito sa Efeso, Kapitulo 2, versikulo 3, ibig sabihin po ito yung kalagayan muli ng taong hindi pananalig sa Panginoon. Sabi po dito, ang totoo'y tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hiling ng katawan at ng pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. So ang isa pong tao na hindi paniniwala, nanalig sa Panginoong Hesukristo, sigurado po ang kanyang buhay ay buhay na makalaman. Hahanapin niya at susundin niya palagi ang pita ng laman. Ang hilig ng kanyang katawan at pag-iisip na kung saan dumadaloy doon sa pagkakasala. At ang isa pa po nito, siya ay kinapuputan ng Diyos dahil po sa kanyang pagsuway sa Panginoon. Yan po ang sinasabi ng kalagayan ng tao hindi pa nananalig sa Panginoong Hesukristo. Ngunit, sabi po dito sa pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 15, namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para sa kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. So nagbabago po ang kalagayan ng isang tao sa kanyang buhay. Ibig sabihin, ang tao po kasing nabubuhay sa pasarili lamang, siya ay nabubuhay na makalaman. Sinusunod niya ang pagnanasa ng laman at pag-iisip. At siya'y kinapuputan ng Panginoon. Ngunit, salamat sa Panginoon na ang Panginoong Hesukristo ay namatay para sa atin upang mabuhay ang tao, hindi na sa sarili, kundi para po kay Kristo na namatay na at muli nabuhay. Yan po, maliwanag po. Kaya marami pong sinasabi po dito sa ating tinatalakay ngayon, ang kalagayan ng taong hindi pa nananalig sa Panginoong Hesukristo at yung taong nagtiwala na sa Panginoon. So isa pa pong kalagayan ng isang tao na hindi pa nananalig sa Panginoong Hesukristo. Sabi po dito sa unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 11 hanggang 12, sabi po dito, at ito ang patotoo. Ipinagkalob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y namakamtan natin sa pamagitan ng kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit, kung wala sa kanya ang Panginoong Hesukristo, wala siyang buhay. Kung ang anak ng Diyos ay wala sa isang tao, wala siyang buhay na walang hanggan. So, ibig pong sabihin, ang taong walang Kristo sa buhay ay sigurado po walang buhay na walang hanggan. Pero sabi ng Panginoon, ang pinanahanan ng anak ng Diyos, kung si Jesus ay nasa ating buhay, mayroon tayong buhay na walang hanggan. Paano po ito nangyayari, mga kapatid? So, tingnan po natin kasi maliwanag po na dahil ang tao na bumuhay sa pagkakasala, siya po'y nahatulan na. Ibig sabihin, nahatulan na ang tao dahil siya hindi nananalig sa Panginoong Hesukristo. Ang tao pong nabubuhay sa pagkakasala, ibig sabihin, siya pinahatulan ng Panginoon. Ngunit, sa kabila po nito, nagbibigay pa rin ang Diyos ng pag-asa. Ito na po yung dapat maging desisyon ng tao kung ano ang gagawin niya sa kanyang buhay upang habang nandito siya sa lupa, magtiwala siya sa Panginoong Hesukristo, manalig, sumampalataya sa mabuting balita upang siya ay maalis doon sa kaparusahan na yun. Doon sa kahatulan na yun, muli siyang maililipat ang Panginoon sa buhay na pag-asa, sa buhay na walang hanggan. Maliwanag po, mga kapatid, na ang kaligtasan na ating pinag-uusapan dito ay ang kaligtasan na ang tao ay hindi mapahamak. Dahil maliwanag po kanina sa ating pong nabasa sa Daniel 12:2, sa Daniel Kapitulo 12, versikulo 2, sabi po doon na maraming mabubuhay doon sa buhay na walang hanggan.
ngunit mayroon ding mabubuhay sa kapahamakan. So, dapat na maging desisyon ng tao ay magtiwala siya sa Panginoong Jesucristo. Ang kaligtasan po kasi, hindi po nababatay sa gawa ng tao. Ano man ang gawin niya, magsimba man siya, mag-abuloy, magpilitin siya man siya, gumawa siya lamang mabuting gawa, hindi po ito makakapagligtas. Ang tunay ng kaligtasan po ay lubos na pagtitiwala sa Panginoong Jesucristo kung ano ang ginawa niya. Na siya pumunta po dito sa lupa. Alam po natin si Jesus ay Diyos ng katawang tao. Pumunta dito sa lupa. Inaalay niya ang kanyang buhay upang bayaran ang ating mga kasalanan. Ang tao po ay walang kapangyarihan o kakayahan na iligtas sa kanyang sarili. Ano man ang kanyang gawin, hindi niya po kayang iligtas. Ngunit salamat tayo dahil mismo ang Panginoon ang gumawa ng kapamamaraanan. Ito po yung ipinakita niya sa atin upang tayo'y tubusin sa ating mga pagkakasala. So ang kaligtasan po ay libre, walang bayad. Kaya ang pagpasalamat natin sa Diyos, napakabuti ng Panginoon dahil kahit na tayo mga makasalanan, namatay pa rin si Jesus para sa atin upang tayo maligtas. So ibig pong sabihin, ang katapusan ng ang buhay dito sa lupa ay ito po lang po yung preparasyon lang natin. Nag-umpisa po ang tao pag siya'y namatay, doon na po ang magiging desisyon sa ama mapupunta kanyang kaluluwa. Kaya makita niya po na mayroon pang pag-asa. Ito po yung binibigay sa atin ng Diyos ngayon. Patuloy na ipinapahayag ang salita ng Panginoon, lalo na po dito sa ating programa, maging sa ating pagbabasa ng kanyang salita. Ang Biblia po ay napakahalaga na makita po natin na iyan po ay salita ng Panginoon para po sa kanyang pag-ibig at para sa ikaliligtas ng tao. So mga kapatid, nakita po natin ngayon yung kalagayan ng taong hindi nananalig sa Panginoon. Pupunta po talaga siya sa kapahamakan. Namumuhay sa sarili, makalaman na pamumuhay, makamundong pamumuhay, nanatili na muhay sa pagkakasala at walang pag-asa. Ngunit sa kabila po nitong ating napag-aralan ngayon, yung mga taong nagtiwala kay Jesus, tumanggap kay Jesus, nanalig sa mabuting balita, isinuko ay kanyang buhay, humingi ng kapatawaran, at nagsisi, nagbalik loob sa Panginoon, ang kapalit po niya buhay na walang hanggan. So napakaganda po makita po natin na ang kalagayan ng hindi nananampalataya doon sa mga nagtiwala na kay Jesus. Kaya po habang tayo nabubuhay pa sa mundong ito, ito po yung napakagandang desisyon na gagawin natin. Saan ba ang buhay mo ngayon, kapatid? Ikaw ba'y nabubuhay sa sarili lamang? Hindi pa nagtitiwala sa Panginoong Jesucristo? Hindi ka pa nananalig sa Kanya bilang tagapagligtas? Dapat magkaroon tayo ng personal na desisyon na pagtanggap sa Panginoon. Alam po natin na ang Panginoon ay nandyan lang palagi, naghihintay sa atin. Sabi nga ng Panginoon, lumapit kayo sa akin lahat na papagal at nabibigatan at kayo papagpapahingahin ko. Alam niyo po ang taong namumuhay sa pagkakasala, napakabigat na kanyang dinadala. Ngunit salamat sa Panginoon dahil gusto tayong alisin sa pagkaalipin sa kasalanan at magkaroon tayo ng kalayaan ng kasagaran at ang buhay na wala hanggan sa Panginoong Jesucristo. So napakaganda kapatid na malaman natin ito at tayo dapat magdesisyon habang tayo nabubuhay pa. Magtiwala ka sa Panginoong Jesucristo, manalig ka sa Kanya dahil ang kaligtasan ay libreng pinagkakalob sa atin ng Panginoon. So salamat pong muli mga kapatid sa ating natalakay kayong po sa umagang ito at nakita po natin na sana makamtan natin ang buhay na walang hanggan na kaloob ng Panginoon na binibigyan niyang libre habang nabubuhay pa tayo dito sa mundong ito. Tayo po yung manalangin muli sa ating pagtatapos. Muli po, Panginoon, salamat po sa napakadakila mong biyaya at habag na pinakaloob mo sa amin. Kami, Panginoon, kahit ng mga makasalanan, inialay niyo pa rin ang buhay para sa amin upang hindi kami mapunta doon sa kapahamakan. Tulungan mo po, Panginoon, ang bawat isa na makita ito dahil alam mo, Panginoon, ay nais mo ang lahat ay maligtas at hindi mapahamak. Kaya, Panginoon, salamat po muli sa programang ito na pinapagkaloob mo sa amin, sa biyaya sa pagkaaga. Sa mga taong ginagamit mo upang may pagpatuloy po ang programang ito. Sa amin pong sponsor na si Ma'am Lalaine Villaferti Abonal, sa mga kasama po natin dito sa radyo, si Ariel po sa technical side, sa lahat po mga staff.
Kami po nagpapasalamat. At salamat, Panginoon, dahil buhay at nandito ka pa rin sa lupa at nagkaroon ka pa rin ng pagkakataon na magbigay sa amin ng panahon upang manumbalik ang tao, magtiwala po sa iyo. Muli po, Panginoon, salamat po sa kabutihan mo, sa kapangyarihan mo, sa dakila mong biyaya na pagpapatawad. Muli po, purihin ka, dakilain ka. Ito po ang tayong dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Amen and amen.